ipapacheck natin sa mekaniko yung truck, kung mali talaga yung na talaga gawa ng trailer. Pero as of now, sir, yun po yung lumalabas sa ating investigation, mechanical failure, nawalan sir sa ng preno yung ating truck. Tinanong din natin siya, bakit nagdire-diretso hindi niya na-interview. Yung sabi naman niya, sir, hindi niya nakutuloy yung manibela, naglak na din po. Naglak na din sa yung gusto ko itanong kung may file na po ba ang kaso ang pamalit PNP doon po sa driver ng truck. As of now, sir, wala po tayong nai-provide na kaso kasi po natin yung kapamilya. There are certain requirements para mapag-provide po tayo. Unang-unang po yung makaharapin na kaso po ng ating driver ay reckless imprudence, resulting to multiple homicide. Ito naman po sa ating injured, reckless imprudence, resulting to serious physical injuries. So, nangyari po kasi yan, sir, siyempre kahapon, ginawa natin upon retrieval ng ating mga victims, doon po tayo sa identification. So, kagabi po, di tayo tumigil, inabot tayo ng madaling araw para po makilala lahat, ma-inform natin yung mga family. So, yun po sa resume na natin, siyempre, ma-recover yung mga kapamilya, makapag-read. And then, afterwards, babalik po sila sa station, makikipag-coordinate po kami sa kanila for the filing ng mga kaukulang kaso po namin. COP Vince Villar po sa ABS-CBN. Kumusta na po yung status ngayon ng dalawang survivor at ano na po yung disposition dun sa 11 na mga namatay po? Yung dalawang survivor po natin, bali yung po sir yung driver ng truck and then yung known survivors na nakasakay ng van. Bali po yung driver, okay naman ang po siya, may mga injury, binabantayan po ng kapulisan. Yung pasahero naman po siya ng van, kausap po yung kapamilya niya, okay naman po. Wala naman po siya sa medyo wala po. Okay na po yung sa nating victims. Victim. And then yung mga inform na yung families, nakuha na po lahat ng victim na iuwi na po sa kanila families po. Ito na. COP, as to the information ng mga victim regarding the details, hindi po kami hihingi. Pero is it okay po kung humingi po kami live addresses? Remy Mindones po, Radyo Sila. Fatalities, ano po sa Nabua. Isang po na tagapula, pula siya. So sumakay na po sa Nabua. And then, tatlo pong taga-Ligaw, nakikita po sa Ligaw, ng van. And then, isang from Iriga City. So ulitin ko po, 6 from Nabua, isa po from Pula, tatlo sa Ligaw, and then po from Iriga City. Yung po yung 11 na fatalities po natin. Thank you. Sir, I'm Robert Reynolds po from MSCB. Sir, paano po natin secure yung mga personal properties o personal belongings ng mga kasera na allegedly meron na po malaking halaga ng isang victim? Thank you, sir. So, yung mga belongings naman po, sir, siyempre yung po sa baba yung ating mga rescuers, SRU, Sir Warren. Hindi na po nila sa atin sa PNP. So, ginawa naman po natin doon, tingnan natin kung may mga identification cards or anything na may pangalan. Sinusulatan po natin na dinidikit natin doon sa belongings para po madali natin ma-identify pag sakali po may kumuha. Merong mga challenges kasi po yung iba, wala pang identification. So, gaya po nung isa, may pangalan pero hindi natin ma-identify kung sino doon. So, ginawa po natin na cyber po tayo, cyber patrol, tingin natin sa FB, pinupir natin yung mga mukha, na-identify po tayo doon. And then yung isa po, wala siyang IDs, wala siyang kahit na ano, pero may dali siyang PDS.
may PDS, may pangalan, kung po tayo na contact, kaya na-identify po natin yung family member. Yung pera naman po, nag-inapot kami, sabi niya, sir, yung kapamilya namin, nandun, may tala siyang bag, may namang malaking nalaga ng pera, kasi mag-deposit. So, dahil nasito naman po natin yung mga gamit, naibalik po agad yung pera doon sa okay po. Jane, Hello, good morning. I'm Marimar of People Online TV. My question po is, nakipag-ugnayan na po ba sir yung may-ari po sir yung travel sir sa pamilya ko lang mga pinaan? Kung nakipag-ugnayan na po, sasagutin po ba sir yung dami sa nangyari po sir? Thank you, sir. Bali po yung owner sir ng truck, punta po siya today sa ating station. And then, kakausapin natin siya kung ano po yung pwede niya may tulong dun sa victims. Knowing na siya po yung owner ng truck. Kung ano naman po yung pwede niya may extend na tulong po dun sa mga families po. Bali po ngayon nilalay po namin yung owner po ng truck. hello po, si GM Olarte po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kay Mayor po, Mayor, may nakala po impormasyon na magpapalagay po tayo ng warning signages po doon sa mismong accident po area po natin. Tunay po ito na impormasyon. Actually, national broadcast yan. I-coordinate natin sa DWH kung ano ang pwedeng gawin na para may iwasan na ganito mga aksidente. Kasi doon sa may nga doon, mag-join na kasi yung isang kalsada dyan, kumbaga magiging crossroad yun, kuha natin sa DWH ang mas magandang gawin. Kung kailangan pa nila lagyan na ng front line, kailangan ba nila lagyan ng parang hindi naman hands, rumble street. Nasa mga naman nila, area kasi kung kami, hindi kami pwede lumalok na national road. Kaya siguro, kung hindi kunin na ng sumayari ng bahay, yung sakyan, o baka yung bahay lang iiwan, baka request natin, lagyan na lang parang i-kuha na lang nila rito at parang maginawain ka ng mga tao na dito, dahil pwede yung lugar to. Kaya ingat na lang. Kung sakali na. Pero nasa pag-uusap pa dito. Kasi kung kailangan naman nyo na may-ari, usap yan kasi baka sigura. Pero kung hindi, baka pwede yung mismong itsura ng sasakyan i-kuha natin para ipakita talaga magkita tayo sa area. Kasi yung label, ilawang area talaga, dire-diretso yan, medyo access konti. Ayun din naman ang kaya managdagdagaan ng mga savings yan. Dati dito sa may crossing ng Ilawan, yung provider din namin ng aksidente dyan. Tinanggal na yung parang island dyan. Naiwasan na rin yung mga aksidente. Kaya yun lang naman gano'n ka ako yung aksidente niya. Na marami talaga nag-buisit. Dagdag na lang po na question po sa rescue responders po natin. Nakitala po natin na halos magwawalang oras po yung ating rescue. Bakit po ito at need po natin ng clarification po dito po? Bakit matagal po yung rescue operation po? Nakita niyo naman siguro po yung site ng road class incident. Medyo nasa mababa po talaga siya. Kung gagalawin natin yung truck doon, baka lalong mahulog. So, mahirapan talaga yung nangyari. Mabigat yung truck, wala tayong masyadong mga equipment na pang-lift, yung pang-angat. Kaya medyo natagalan tayo. Pero awan gusto naman ay namasin natin sila sa kahit medyo natagal-tagal lang. Na-repeat pa rin natin yung mga Sophie, Domingo Araw Media Production, DCRC 95.5 FM Legacy. Yung driver po ng truck, kung multiple homicide po yung kaso,
Kasi po siya yung tinitingnan na may siya po ang tinitingnan na may sala. So ngayon po, yung van driver, magkakaroon din po ng yung van driver natin, sir, hindi mo siya magkakaroon ng copyright. Is one of the victims. Isa po siya sa casualty natin. So he was counted as one of our victims. Kaya essentially, hindi naman po natin siya pwede kasuhan. And then makita mo naman po natin yung incident. Sila po talaga yung binangga ng truck. So pagdating po sa kaso, yung driver po ng truck, sir, yung nakakasuhan natin. Thank you. Good morning, Mayor. Mayor and Patrick Ope Mayor and kay Chief MDR. Chief, base sa record po, ito na po ba ang pinaka malagim na aksidente na nangyari sa kalan natin po sa family. And para po kay Mayor, Mayor, nakipag-ugnayan po masaya si Mayor. Sir Simula, dahil karamihan po na pinaliwas po ay Labo. assets. So as regards the question for the record, yes. Then our office is recording our incident response for not only for this. So for the record, more than 285 road crash incidents recorded in our area of responsibility. Okay. This year, This year. Pwede sir, pwede pa ulit itong part, tapos kompleto po itong lahat. Thank you. for the record, our office is documenting our incidents responded. Then as of today, we have recorded more than 285 road crash incidents in our area of responsibility, meaning include other barangays. For this year. For this year, calendar year 2026. Thank you. Yun. And Kompleto. 2025. Yung doon sa coordination kahapon, yung taga-DILG na assign doon sa Nabuha. Nag-coordinate na, pero hindi nga siya ng details. Pero wala pa naman tayo ng details. Siguro mamaya, ibigay ko na lang yung details doon sa nag-coordinate. Para alam din nila kung sino yung mga tayo. Kasi alam ko tutulong din sila doon sa mga kailangan. Thank you, Mayor. Dagdag ko lang po sir, last night, agad po sir, nagpunta dito yung pinangnagwa personally si Sir Dominic, Lieutenant Colonel Dominic Umigas, and yung MDRRM officer po nila personally para po makapag-ugnayan, para po sa identification. Kausap po sila, pinadala po sila ni Mayor sa bulan to personally makapag-coordinate po sa amin para po sa identification po ng victims. Kasi po para mag-extend po sila ng tulong sa mga victims. Kaya kailangan nila mayakap yung mga talaga po. Okay. Good morning po, everyone. So, ako po sa City 7. Kay Mayor, ano na po ang pwede mong itulong doon sa isang family na senior citizen na nawala yung kanyang mga alakas na suot kahapon po. Ito talaga, kasi sabi nga kanina si Opino, lahat namang belongings, ibigay. Baka nandun lang yung siguro sa funeraria na iba ba naman yun? Kasi ina-itemize naman yun kung ano mga nakuha sa katawan. Iba ba yun? Siguro kung sakaling natin, na-check natin para naman follow up natin na paano talaga nangyari. Kasi kung suot mismo, andun din. Hindi man pwede mawala yun. Pwede dinala lang yun sa funeraria, andun. Kaya kung saan ang funeraria dinala, i-check natin kung tama issue. Kasi mahirap ma-pronounce kung hindi mo naman sigurado. Siguro yung family, mag-coordinate para matulungan. Mayor, sabi po, may mga suggestion. Since sunod-sunod daw po ang aksidente sa area, may plan po ba sa LGU na magpamisa o
Actually, matagal din naman na hindi naman talaga kasunod-sunod yung nangyari. Pero may mga insidente talaga, mga aksidente dyan. Siguro, tingnan natin. Hindi na din tayo ng buwan sa simbahan. Kung ano ang pwede gawin. Siguro, ay pwede pa. Siguro yung family, kung pumunta rito, baka gusto nila magpatasal doon sa accident yan. Siguro, i-coordinate namin, tutulungan namin. Yung suggestion niya, titinan ko natin. Pwede na lang po natin. Sige, sunod-sunod lang. Sige. Mayor, Kung sino nakawat mo, siya naman. Para naman, yun ang mga identification natin. Yes, well, good morning. Curtis, representative from Makukulan. For clarification lang po, since po ang lumalabas sa initial investigation po is yung pagkawala po ng tren, yung cause po ng insidente. At kay COP, yung question, COP, tinitingnan din po ba natin factor yung mabigat na karga po ng truck para po dumaos po ito, sir, nawalan po ng tren. And if kasama po ito, sir, sa naging causa po, may additional penalty po kayo, sir, Yung karga po sa ng truck, precisely, isa po sa contributory factor kung ba't po siya talaga dumaustos. Dagdag po natin yung training, yung mas po nagpunta tayo ng bypass, yung palabas po ng pag-gawin with district. Talagang medyo mababa po niya. So, tinitin po talaga isa sa tinignan natin. Factor po talaga yung karga, yung bigat ng karga. Kung ba't po pag tinignan natin dun sa CCTV, kung nakita po natin, then po siya factor po talaga sa yung karga. Plus yung training na pumapa, yun po yung doon naman po kung sa liabilities, yun na po ang binabig ko na kanina, titignan po natin yung mapapulong siya, yung tukol po sa natin. Yun, hindi ko lang kailangan dito. Kasi sabi kanina nila, tinulak yung truck inadjust. Kung ang truck naka-air brake, kung tinulak yan, wala pa mami yung airbox. Kaya kung sakali sa mga driver, huwag yung gagawin yun. Kasi wala talagang premyo yun. Kasi walang air doon sa airbox. Eh, wala talaga premyo yun. Yun ang bato. Eh, siguro yung isa yun sa titingnan. Kung talaga air brake ba yun, yung manual brake niya. Kasi yun ang cause. Kaya kung magtutulak kayo ng truck, may air brake ang truck, huwag yung gagawin yun. Kasi talagang delikado yun. At walang premyo talaga yun. Ang ginagawa ng air brake na truck, pinapandal niya, kakanda ng hangin, yung airbag, saka magkakaroon ng brake yan. Yun ang mechanical process na sa air brake. Makakapag ko sa Euro 5 protection. Kasi mabaga, may command center kita. Medyo nga sa mga pagkaiba, nagkakapag ko sa mga aspect kung may ko bakit mga nako ang mga gamit naman sa mga safety. Pag yung identification kasi medyo magulo yung about their names. Kasi doon naman sa command center, kapag i-indication sa mga names yung mga victims. Paano po medyo wala po naman sa nag-identification? Pag may nakuha po kami, nare-retrieve kami na victim, yung may mga nakuha doon na gamit, may nag-assign na ng isang tao na magkakuha lang doon. Tapos, i-turn over namin sa PNP. Kasi yung identification ng is yung sa PNP na po yung mag-identify ng mga kamag-anak, tapos yung victim. Yung sa PNP lang po talaga is rescue and retrieval lang po talaga. Okay. Siguro ko, suggestion ko lang sir, kasi kung mga incident, sana yung address kayo mga victim, ipasay ko, makakilat ka lang. Kahit kung bako na lang sa identity for the data by the Hindi yan. Pag may incident, may accident, priority, susakay. Ang identification ka, importante ma-account, susakay, sumakay. Eh, pwedeng may nagsisipag na sa ito, tapos makamulos na ako. Eh, nga nila ipapag kaming presence niya, tayo may tawag dito. Kasi kung kada ako kung dumas naman kami, imbis na ipa-priority, so pag-retrieve, pag-rescue, mga nagkakaproblem. Eh, minsan,
intindi ko na lang yan dito din, na kuminsan yan talaga ang possible. Kaya kung ano talaga, detalye, consistent ka. Kaya, ikuha nyo lang yan, intindi ko din. Kasi mas priority ang retrieval ng mga na-accidente kaysa Correct. yun ang pinaka-basic naman siguro yan. Isa po yan. May intindihan naman siguro yan. Mayor, baka ko diyan, kasi mabaga, panos si Mayor Bersen po na 12 passengers. So, naman bago sa command center sa is 12 passengers. But the number NGO considered 13 passengers. Bakit po kamong Mayor? Actually, tayo kami ng DP, ang banda may ginagawa, may minasasahay. Kaya man actually, nakasabay naman, maray ko point to point. Ayun. Iya. Kaya naman, ito ba na-account na nito, nag-88? Hindi yung account ka. Kaya minsan, igubat na lang din. Iguhusida sa lang. Mayor, kay Doktora po. Doc, ikaw po suyaw naman sa scene of accident. So, base po sa, aram na po na ang naging cause is yung accident niya, road accident. Pero sa diagnosis po nindo, ano po yung rason po kan pagkagadan kan mga victim po? Is it suffocation? Ano po sa mga tama mostly kan mga biktima? Doon po sa delivery ko, wala po ang delivery ko DOA. 4 na male, 4 na female. Usually, most of that doon, nakita ko, yung fracture ng spine, na-twist po siya. Kasi yung upuan ko pagka maliit na yung space, yung leg group. Na-twist yung spine, then may mag-communicated fracture, durug yung fracture dun sa paa niya. Then may mag po sa arm, mga forearm. Then may head injury, saklan po doon, head injury. Okay. Thank you po, Doc. Okay, sige. Ito pasa na lang. Okay po. Tanong ko na po sa PNP po. Clarification na lang po kung babae, bata, matanda, o ilang lalaki. Zero po 11 fatalities, 4 are male, and 7 female. And dalawa may po. Yung isang minor, kasama niya po yung lola niya dun sa fatalities, hindi siya 17-year-old female na pumunta dito ng Legazpi. So ulitin po sir, 4 na lalaki, 7 babae, of which dalawa po yung minor. Good morning. Si Homer po sa Sir, kanina nabanggit nyo na papulusok yung kalsada. Siguro maglagay na tayo ng 50 meters ahead dun sa pa-approach na daan para makita na may paliko na daan dun sa may and address po kay Farmer Sir. Sir, kailangan na po ba tayo magdagdag ng mga kagamitan para sa Euro Park kasi pag mayroon ganitong pangyayari, medyo nakikita natin na nagkukulang yung ating kagamitan. Thank you. Sabi ko nga kapag kahapon, yung Euro 5 protection po, nandun po kami, train po kami, may mga train po kami yung special rescue force kami. Medyo kulang pa po talaga yung government sa mga rescue equipment. Yung po ang pinaka-importante kasi yung pang-lead talaga kahapon yan, tayo nahirapan. Yung signages kayo. Dali kailangan na sila. Sana may training. Sana kaya magkaroon ng region ng BFP, magkaroon ng ganyan. Mga probinsya para madali din sa response kung may accident. No signage, coordinate tayo sa region. Kasi mas alam nila ang mga dapat gawin yung umaga na nila. Thank you. Mayor, magandang umaga po. Pinaparating po ng mga motorista, kung pwede po, Mayor, malagay ng markings sa gitna ng intersection po. Para hindi malito po ang mga motorista po. Yun na po. Okay, coordinate natin yan sa GDL. Ay sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwede malaw na
national road, nasa DPWH. Siguro ang magagawa namin, i-coordinate namin sa DPWH na kung pwede lagyan ng mga precautionary then mga signs. Meron pa? I-tawag ko na kasi matagal po yung ano yan, possible po ay decrease doon sa may chance pa po kayo ay doon sa level na extra agad sila doon sa Actually po, walo lang po ang nandito na DOA. Gares ko kasi kita, forward ako, dito lang po yung nakita. Doon sa walo po, parang wala po sa salaga na society. Based on the findings po. may loan survivor. Anong kwento po? At napakaswerte niya na nakaligtas siya dito sa sakay na Wala po idea dun sa baka yung may naka-interview sa loan survivor. Siguro ang kamukha-kamukha ng COP. Maski po yan pa. Actually, sir, yung kwento ka, sir, parang nalagpan ng pinsan ko sa sir. So, yung kwento po, sir, nakatulog, pagkabangga, sir, tumilaw po, sir, nakajump seat siya. Pagkabangga, sir, kasangga yung wheelchair, yung mga bintana, tumilaw po siya, sir. Nakalabas siya dun sa bintana, sir. Kasi po, sir, sir, sumakay, tulo na yung van. So, jump seat, and then tulog. Pagkabangga, tumilaw po siya sa labas ng van. Kaya, Adjust ko lang kay COP, kung saan galing yung truck at saan papunta. Yung truck po natin, sir, from Manito, naglagay po sila ng carnival area. From Manito, sir, traversing po sa Balatan. Yung van, sir, taga-Balatan, yung truck, from Balatan dito yun. Para po sila taga-Balatan po, sir. Both the van and the truck, papunta po siya ng Balatan. Thank you po. Wala na. Kung nakasabay pa ng jeep, so makapagpahinante, basta kung gusto Yes, sir. Kung nakasakay po sila, hindi natin masabi. Pero malamang makasabay po sila sa casualty. Sila, sir, nag-try sila nakapunin yung para makalsuhan. Nakalsuhan nila, sir, eh. Nalagyan nila sila ng kahoy, kaso nga, sir, talagang buwan ng truck. Nag-pause sila, sir, yung truck sa kanila, sir, na nilagay. Kaya kung makita natin, sir, sobrang lang sila yung naiwan yung mga helper po sila. Kasi pwede yan, sir, kasama yung mga helper sila eh. Hindi man ang free buy natin yung truck. Mga helper po sila pwede yan. Sir, sa PNP po. Sir, ano po yung naging challenges po ng PNP sa pag-retrieve? Yung nga po, nadadaganan talaga siya ng truck, yung van talaga, na naiipin talaga siya sa diba? Hindi na nakabuelo yung mga rescuer natin para mag-extricate. Kaya medyo natagalan talaga. Yung nga, inangat natin ng konti yung truck. Kaya nabigyan ng chance yung BFP, yung mga rescuer natin na makapag-cut sila ng mga parts ng van para mabigyan ng way yung pagbunot ng mga BFP. Siguro, sige po. Sir, sa part po na nakasuhan po yung driver natin, ay yung mga finance, sir, pwedeng ma-involve din po. Hindi lang ako. Kasi sila po yung paglalak nila. Well, sir, sa LGU po, Mayor, dito po kung natanong na kayo, sa tingin niyo po bang meron pa po na yung barangay traffic office or LGU para maiwasan po yung mga ganitong incident? Ano ba sa signages or sa signage ng speed limit? Actually, yung may walang talaga doon, yung walang tayo. Yung mga mechanical yung wala natin problema. Doon sa mga signage, siguro nga sabi ko,
pwede coordinate na rin tayo sa DPWH na dagdagan ang signage. Then kung ano ba ang precautionary measure na pwede ilagay nila. Kasi hindi kami pwede maglagay sa national road. Laging DPWH yan. Maglalagay din yan pa. Request lang sila. Kaya gagawin natin, request lang sa So we are looking forward to na yun ang ikuha natin. I-gagawin. Sabi nga, kung baka hindi na kunin yung sakyan, yun ang gawin natin sa signage. Ilagay natin platform, ilagay yung sakyan, para makakita nila na kailangan natin pagdating dito. Kasi may nakita na ako nila process ng mga train at sa kalsada, lagi may nababangga. Bago dumating doon sa may train, nilagay nila yun. At yung naiiwasan yun. Kasi maaaring kuha ka na ma-identify na accident. Siguro sa NCR sa PNP. Kasi 285 accident. Ano ang common reason dito sa mga accident? Yung mga minor road crash incidents, mga nakilong people under the influence of Ziglar, yung mga minor, yung recorded din natin. Pero ito, yung hapon, so that's bigger road crash incident as reported. Yung pagkawala ng preno ang Based on the initial investigation conducted by the team. Yung iba kasi mga minor road crash incidents, yung mga victims involved, mga self-accident, hindi naman sila nagpapadala sa nearest medical facility. So, nag-refer na lang sila doon sa waiver. Kasi may ginagamit kami during the on-scene. Pag ayaw nila, may pinapapirman kami refusal to be transported to the nearest medical facility. Pero, bigyan natin sila ng first aid. Paano po ninyo maaaraman kung yun yung mga walang pagkakakilan niya? Natukoy na po ba? Opo ma'am, bali ulitin ko na lang po. Out of 11 po na fatalities na identify na po natin lahat. Nakuha na po ng ganyan nilang mga pamilya. So, yung iba po, tama ko lang identification card, walang dala. So, gumawa po kami ng paraan para kilala na sabi nga po kanina, Senate Patrolling, FB, anak po ng contact, nagtira po para dagdag ko rin po kasi yung bypass road po na yan, kapag tinignan po natin yung record natin, isa pa lang po dyan sa aksidente, hindi po yan yung talaga parang accident po niya. Kasi kung titignan po natin yung bypass road niyan, maganda po yung pagkakagawa niya sir. Bago siya ito makikot na kasada, napakikot mo, yaw na, malawak yan sir eh. So ito po tinitignan natin ang accident na ito ngayon sir, yung kahapon. Very, sabihin natin, isolated na kaso. Nakikita po sa record natin, sinabi nito mga po kanina, medyo madami, 285. Meron tayong national highway, mga kaba po yan. Kaya madami po sa atin dyan, mga self-accident, tapos po yung mga victims yan, kadalasan hindi mga taga dito sa atin. Kadalasan galing Visayas o sa lugar. So ito pong nangyari kahapon, hindi po natin ito pinukumpito dahil po sa situation po ng ating kalsada. Ito po ay talagang isang mechanical failure, one of the isolated cases na pwedeng mangyari po. Very unfortunate lang na nung nasiraan siya, may ban po na kasi baka isipin po natin na yung area po ng bypass, yung palabas ng national highway ng Manila, hindi po siya, maganda po yung kanyan, maganda po yung kalsada na yan, hindi po siya based po sa aming record. Isa pa lang po siya sa accident po na siguro last na lang si Upi habol sa sinabi ni MDM mo na
mga reason ng aksidente, ano yung panawagan natin sa mga drivers para maiwas mga ganitong incident? Siyempre sir, sa mga driver, una po yung niligamit sa atin sa kanila, yung roadworthiness ng sakyan nila. Bago ba natin patakbuhin yan, maayos, okay ba yung preno niyan? Yun po yung lagi natin pinapaalala sa kanila. Ito naman po kasi yung mga malalaking trucks, siyempre may exception yan. Iba po yung mechanical maintenance yan, hindi natin masabi. Yung isa pa po yan sir, yung sa driver, lalo po sa yung mga nagdadrive na malayuan kasi sa piso ng records, karamihan, galing Visayas, yung malayuan sa biyahe. So, minsan, nakakatulog or sumasabit kasi yun po siya driver. So, sa mga driver, siguraduhin na ready po tayo and then yung sa tempo natin. Kasi yung kabaan ng highway po natin sa maayos yan, malawak yan sir, problem yan, kaya hindi natin sir pwede sabihin na yung mga kalsada natin sir yung may problema yan. So, sasakyan and then driver safety na. Any parting words po, hindi, sa naiwang pamilya ko lang kami. Mayor. Doon po sa mga kapamilya na kasama doon, siguro nandun po yung pagkuha namin pag-ilimamay sa na-accident ko na kapamilya. Hindi man natin gusto ang mangyari, pero talaga accident minsan hindi natin iiwasan. Kasi actually may sa kwento ito na yung isang sakay doon bumaba sa Kinubatan. Ayaw ko kung ito, hindi naman ako napapektuhan. Then yung pagbaba niya, nakita yung bakit walang siguro. Ewan ko kung may iko natin. Pero ganun talaga, sabihin natin accident talaga. So yun nangyari. Even sabihin natin mechanically, hindi naman siguro gusto ng driver na bangay talaga yun. Pero doon sa nakita natin sa CCTV, hindi na talaga kinaya niya ikurba yung sasakay niya. Then, nakabuelo naman. Then, talagang mabilis. Tama-tama din, parating yung van. Hindi naman. Then, doon talaga napunta sa creek. At nadaganan talaga yung truck, yung van. Buti nga sa atin, hindi siya nakalabas. Siguro hindi pa nakalabas yung baka nadaganan. Kaya yun ang accident talaga po. Kaya sa mga kapamilya, really rami po kami sa pagdadalamati po natin doon sa mga nawalang kapamilya. Ay, tanong po kayo. Okay, last na lang siguro. Tayo tanong na din naman lahat. Sige. Mayor, challenging po ako ngayon sa nangyari dito sa skill, people operation. Medyo yung mga gamit na pinag-report. Ikaw, on the part of being the ADRC chairman, anong plano mong strictly sa pag-asa? Pag-ibig mga activity, hindi sila ako na mga activity. Actually, ang important na mga training. Kasi para po ako. Kasi may mga hydraulic na gamit na pinagkita sa NDR-ARTA sa mga nisipa po minuto sa mga lubos niya, mga data lang kinayan. Kasi sulong talaga sa basihan na alloy sipal alam mo na yan sa laki. Siguro kung ang Bureau of Fire sa region o sa probinsya mag-take-out talaga sa pambuhat yung mga assets na mga so loader then malalit na tama sa forma yun sa mga pwede siguro i-acquire kasi kung NGO then kaya makalo kasi kung di man magagamit yan sayang naman kaya siguro naka-province o region na ikaw kami automatic na pwede kami kasi nangyari sa mo sige pakapod kung si sa ikwa nangyari ikaw ang pagkitan sa mga kusan na nagabot na pero nahalip ka din naman nagsublik yung nakikita sultano pero yun na maalaw na natatang na din kaya din ang nagkama siguro kung may ikaw ka niyang verify o baka kumin siya na pwede
na ma-augment sa mga LGU kung may mga sanitary accident. Yun lang. Pero wala naman. Thank you very much sa kapos na media. Umigo na sa media na nag-inter para sa waruan na para tayo naman po kamo sarap-sarap COP, manang po si Warren, ako tiro ko ang sa ko para sa detalye. Kaya binigay mo sa laruan na lang para may tama sa inyo ang mga detalye. Okay po. Yun lang and good morning and thank you. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama.